nagdeklara na daw ang DOST Pag-asa na simula na ng tag-init. Goodness gracious, kaya pala maninsangan na naman ang panahon. Heat index? Tara, pag-usapan natin. Ganito kasi yan, ang heat index o damang init ay kombinasyon ng temperatura at relative humidity o dami ng moisture o water vapor sa hangin. Sa panahon ng tag-init, kapag mas marami ang water vapor, mas mahalumigdig ang hangin. Dahil dito, hindi agad natutuyo ang pawis mula sa balat, kaya hindi nakapagpapalamig ng maayos ang katawan. Ang mga nakukuhang heat index values ay may kaakibat na categories base sa chart na ito. Dito malalaman kung ito ay caution, extreme caution, danger, or extreme danger. Kapag 27 to 32 degrees Celsius, ito ay caution. Maaring makaranas ng pagkapagod o fatigue dahil sa mga aktibidad. Ang matagal na exposure ay maaaring humantong sa heat cramps. Kapag 33 to 41 degrees Celsius, ito ay extreme caution. Posible ang heat cramps at heat exhaustion. Ang tuloy-tuloy na aktibidad ay maaaring humantong sa heat stroke. Ang 42 to 51 degrees Celsius ay danger. Maaring maranasan dito ang heat cramps o heat exhaustion. Ang patuloy na pagbabad sa init ay maaring magdulot ng heat stroke. Kapag 52 degrees Celsius o pataas, ito ay extreme danger. Maaari nang maranasan dito ang heat stroke. Malaki ang epekto ng init sa ating katawan at kalusugan. Kaya naman, para maiwasan ang mga sakit dulot ng mainit na panahon, magsuot ng preskong kasuotan, gumamit ng proteksyon sa init ng araw, at uminom ng tubig. Mas maging matalino rin sa pagplano ng mga aktibidad. Maaaring bisitahin ang iHeatMap sa DOST Pag-asa website upang malaman ang impormasyon ng heat index sa inyong lugar at sa mga susunod na araw. Ugaliin ding tignan ang daily heat index information and weather forecast ng DOST Pag-asa sa social media Upang mas maging handa at ligtas.